busog sa isipan. Lahat ng dapat niyong malaman. Mainit-init na ihahain ni na Rafi Tulfo at Amilin Biloso. Makisalo na sa Balitang Tapat! Narito mga balita ngayong araw. Senador Panfilo Lacson, hindi na kailangang magtago. Kaso laban sa senador na double murder, pati arrest warrant sa kanya, ibinasura ng Court of Appeals. Mga bagong anomalya na kinasasangkuntan umano ng mga general ng AFP na bulgar sa Senado. Babaeng call center agent sugatan matapos manlaban at matakasan ng isang rapist kaninang madaling araw. 4 na magkakahiwalay na sunog tumama na naman sa Metro Manila sa ikalawang sunod na gabi. Daang-daang residente na abo ang mga bahay. Dalagitang binisitang ina para makapiling sa kanyang kaarawan. Gulpi ang natanggap na pa-birthday. Para sa mga mahilig kumain sa gabi, ang ating kwenta no ngayong umaga, pagtulog ng busog. Nauuwi nga ba sa bangungot? Libre mo kay Tulfo, kagawad na napatunayang nanalo ng eleksyon. Hindi magawa ang trabaho dahil may ibang nakaupo sa kanyang pwesto. Paalala sa mga magulang dyan na may mga anak na nagtatrabaho sa madaling araw. Isang 19 anyos na dalagang muntik nang maghahasa habang papasok sa pinapasukang call center. Pilit lang nanlaban ang biktima kaya nagawa niyang makatakas. Ibalita mo, Michelle Mediana. Akala mo mamatay na ako kasi ilang beses niya akong sinapak. Tapos nilalabayan ko naman parang makakatulog na ako. Tapos sabi ko, kung matutulog ako, wala na. Parang hopeless na. Tapos, takot na ikinuwento ni Maria ang tangkampang gagahasa raw sa kanya na isang lalaki sa may damuhan sa Swimming Pool Street, Maligaya, Caloocan City. Kwento ng biktima, papunta na siya sa pinapasukang call center bandang 3:00 na madaling araw nang may sumutsot sa kanya. Binilisan niya ang kanyang lakad pero hinabol siya ng lalaki. hinawakan po niya ako dito, tapos drinag po niya ako dun sa may barangay outpost. Tapos yung katabi po nun, ay Bantay Bayan outpost. Tapos yung katabi po nun, madilim kasi siya, tapos may mga plants na matataas. So yun nga po yung drinag po niya, kasama sa ate niya, ate sex muna tayo, tapos huwag ka maingay kasi papatayin kita pag nagpumiglas ka. Pilit na nanlaban si Maria, pero sinaktan siya ng sospek. Nagpupumiglas po talaga ako, tapos sinapak po niya ako 3 times. Yung parang tutulog na po ako, sabi ko, huwag ka matutulog yan. Sinampal po ulit niya ako dito, tapos yun po, naputok nga po yung labi ko. Nakakuha lang ng pagkakataon si Maria na pumulupot sa sospek ang bahagi ng kanyang damit. Nagawa niya makatakbo at humingi ng tulong, pero nang balikan ng mga pulis, wala na ang sospek. Ayon sa biktima, maitim, maiksi ang buhok, pahaba ang muka at katamtaman ng taas ng lasing na sospek. Nagpaalala naman ng mga otoridad sa publiko na doble ingat lalo na kapag lumalabas ng alanganing oras. Hinihiling ko po sa mga magulang, sa mga mamamayan na magtulong-tulong po sana tayo, lalo na po dito sa ating mga barangay, sa mga kapulisan, na magtulong po tayo dito sa nangyayaring krimen, lalo na po itong rape, kasi ito po'y kababaihan. Michelle Mediana, News 5. Kalmot at sabunot ang iniregalo ng isang ina sa birthday ng kanyang anak sa Malabon. Pero nang kukunin na ng DSWD ang dalagita, biglang nagbago ang tono ng ina. Ibalita mo, Carla Lim. Hindi raw makakalimutan ang 15 anyos na si Rose ang birthday niya ngayong taon. Kalmot at sugat sa mukha kasi ang iniregalo sa kanya ng sariling ina. Kwento ni Rose, dinalaw niya ang kanyang nanay Linda sa Tugatog, Malabon para makasama sa kanyang birthday. Pero sinaktan lang daw siya ng ina. Hindi ko naman po akalain gagawin niya sa akin ito. Katuwiran naman ni Aling Linda na pikon siya dahil nanlaban daw ang anak sa kanya. Mahal ko yan, siyempre anak ko yan. Kaya nakalmot ko yan kasi lumabay siya sa akin. Sinabunutan niya rin ako. Dahil sa hindi pagkakaunawaan ng mag-ina, nagdesisyon ng DSWD na pansamantalang kunin ang dalagita. Dito na nagsimulang magwala si Aling Linda. Kung dadalhin mo sa iba, hindi pwede. Dalhin mo sa mga satidyahin ko yan. Papayag ako pero dadalhin mo sa ibang hindi ako bayag. Lumambot naman ang puso ng bata. Kung nakita mo na pinaglalaban ka niya, ano naramdaman mo? Okay lang naman po. Mahal niya pala ako.
Sa loob kasi ng 14 na taon, ang lola lang ni Rose ang nagpalaki sa kanya dahil hindi siya kayang tustusan ng ina. Nang mahimasmasan si Aling Linda, nakiusap siya sa DSWD na ihatid ang kanyang anak sa kanyang lola sa Malabon. Carla Lim, News 5. Nagliliyab na apoy ang gumising sa ilang residente ng Metro Manila sa 3 maghiwalay na sunog simula kagabi. Walang nasaktan sa insidente, pero mahigit 100 pamilya ang nagpaumaga sa kalsada. Ibalita mo, JD Castro. Mabilis kumalat ang apoy na sumiklab sa Barangay 330, Zone 33, Santa Cruz, Maynila pasado hating gabi. Dikit-dikit kasi ang mga bahay at yari pa sa light materials. Kaya tuloy, nahirapan sa pagresponde ang mga bumbero. Ginapos pa sila sa supply ng tubig na pamatay ng apoy. Karamihan sa kanila, walang naisalbang gamit. Yung mga importanteng papeles nga po naiwan sa loob, hindi ko alam kung ayos pa po eh. Nadamay din ang preschool department ng katabing Chinese School at auditorium ng Antonio Regido Elementary School. Tumagal ng 3 oras ang sunog. Wala namang nasugatan sa insidente, pero mahigit 100 pamilya ang nawala ng tirahan. Short circuit ang isa sa pinagmulan daw ng sunog dahil sa mga illegal na koneksyon ng kuryente sa lugar. Sa ilalim muna ng mga tolda, nagpalipas ang magdamag ang mga nasunugan. Nilamon din ng apoy ang apartment na ito sa Barangay Rincon, Valenzuela kagabi. Sa sikip ng daan, nahirapan makapasok ang mga bumbero at kinailangan pang umikot ang fire truck sa likuran ng apartment. Napatay ang sunog makalipas ang 1 oras. Sinasabi nagsimula ang apoy sa bakanting kwarto ng paupahan na pagmamay-ari raw ni Erlinda Sabado. Akala ko nagbababag na pusa lamang. Sa taas nag-umpisa yung ingay. Akala ko nga kung ano lang eh. Nung makita ko, nagbabagsakan na yung mga bintana. Kakalabugan, yung pala, malaki na apoy sa taas. Hinala ng mga bumbero, faulty electrical wiring ang sanhi ng sunog. Wala naman nasaktan sa pangyayari, pero nasa 1 milyong piso ang halaga ng ari-ariang naabot. Alauna ng madaling araw nang sumiklab din ang sunog sa loob ng dating pamantasan ng Makati. Tumagal din ng 2 oras ang sunog. Posible raw nagsimula ang sunog sa acetylene tank na ginagamit ng mga nagde-demolish sa nasabing gusali. Jade De Castro, News 5. Doble ang sakit sa ulo ngayon ng isang pamilya sa Caloocan. Naabo na nga ang kanilang bahay. Sila pa ang sinisi ng mga kapitbahay nila kaya nagkasunog sa kanilang lugar. Ibalita mo, James Beltran.